Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Isay. Taong 1986, Iloilo. Alas 5 pa lamang ng umaga, paalis na si Isay papunta sa trabaho. Isa itong kahera sa malaking tindahan sa bayan, kaya kinakailangan niyang pumasok bago pa man bumukas ang gusali. Maayos at maswerte naman sa trabaho. Gawa ng mabait ang amo at karamihan sa mga kasamahan ay nakakasundo niya. Sa ilang taon ng pagseserbisyo, labis naman ang pagtitiwalan ng mga amo, lalo pat pera ang palaging hinahawakan. Samantala, bago pa man umalis ng tahanan, nagpapakulo na muna si Isay ng talbos ng bayabas. Nag-iiwan din ito ng lutong pagkain para sa inang may sakit. Tanging ang dalawa na lamang ang magkasama sa tahanan dahil matagal ng panahon na sumakabilang buhay ang ama. Nagkaanak si Isay, ngunit hindi pa man nag-iisang taon. Binawian na ito ng buhay dahil sa hindi na agapang karamdaman. Ito rin ang rason kung bakit umalis ang asawa 1 linggo lamang matapos ang libing ng anak. Ngunit mahirap man ang mga pinagdaanan sa buhay, nanatiling matibay ang loob ni Isay. Nagpatuloy lamang siya dahil sa kanya nakasandal si Nanay Seria. Sa tuwing tinatanong ng dalaga kung ano ang dahilan, hindi naman nagbibigay pahayag ang manggagamot. Kaya naman hindi na namilit pa si Isay, bagkus sa ibang lugar na lamang pumupunta. Palaaway ang ina noong maayos pa ang kalagayan. Halos araw-araw may naririnig si Isay na istorya patungkol sa ina. Kung hindi nakipagsigawan, nanampal. Kahit anong pakiusap ng anak na baguhin nito ang ugali at kung pwede wag na masyadong maglalalabas. Sinasabihan pa nito si Isay na walang respeto at sinasagot na siya. Kaya naman sumuko na lamang si Isay sa pagpapaalala sa ina. Paminsan-minsan tuwing nakakaramdam ng pagod sa paghahanap ng makakagamot, napapabulong na lamang ito na baka nangyari talaga ang lahat bilang kabayaran sa pag-uugaling ipinakita ng ina sa tao. Ganun pa man, hindi pa rin niya matiis na makita ang ina sa ganung kalagayan. 2 buwan na rin ang nakakalipas, magmula nang may tumubong mga nanas sa kamay, paa at sa likod ni Nanay Seria. Tuwing umaga ay nakakakilala ito. Kaso nga lang, bigla na lamang natutulala. May mga oras na tumatawa ito ng sobrang lakas na tila ba may bumubulong sa kanya. Nagsasalita rin ng iba't ibang pangalan na tila maraming kinakausap. Nang minsang makatulog ng tanghali si Nanay Seria, wala pang 1 oras ay bumangon ito. Sinabi sa anak na ang panaginip niya ay purong kamatayan. Ngunit ang inaalala ni Isay, halos 2 buwan na ito nagising tuwing gabi. Sa tuwing sumasapit ang alas 6, tila nag-iibang tao ito at hindi nakikilala ang sariling anak. Hindi naman nananakit, bagkus panay lamang ang pag-ikot ng ulo at tuwing lalapitan ni Isay, tinititigan lamang siya. Minsan niyang napatunayan na hindi talaga ito nakakakilala sa oras na sumapit ang dilim. Pumunta ang isang kapitbahay para abutan si Isay ng ulam. Sinisigawan ito ng ina. Paulit-ulit, tinatanong kung sino sila. Hanggang sa nakasanayan na ni Isay ang ganitong sitwasyon, ngunit hindi pa rin inaalis ang pag-asang makakabalik ito sa dati. Sa halos 2 buwan na paghahanap, tila mailap sa kanya ang swerte. Tuwing tinatanong kung ano ang pangalan ng pasyente, kaagad siyang tinatanggihan kahit hindi pa man nakikita ang kalagayan. Isang araw, matapos magsimba ni Isay,
Naupo siya sa lilim ng puno. Habang nakatingin sa mga kampana sa itaas, pabulong siyang nanalangin na sana'y mahanap na ang manggagamot na makapagpapagaling sa ina. Mukhang ako yata ang makakatulong sa'yo, Iha. Napadpad ako dito at narinig ko ang panalangin mo. Nasaan ba ang nanay mo? Wika ng matandang lalaki. Dahil sa narinig ay kaagad na napatitig si Isay sa matanda. Ayon sa pagpapakilala nito, tawagin na lang siyang Tandang Tony. Nagawi lamang siya sa lugar dahil ito ang utos sa kanya ng Diyos. Dito lubos natuwa si Isay at sa mismong araw na yon ay dinala niya ang matanda sa tahanan. Habang naglalakad pa uwi, panay naman ang pagtitig ng mga kapitbahay sa kasama ni Isay. Halata nila na isa itong albularyo. Bukod sa may dalang pulang panyo, ngumunguya din ito ng nganga. Agaw atensyon ang dala na maliit na bayong na naglalaman ng iba't ibang uri ng tuyong dahon. Nang makapasok sa tahanan at makita ang kalagayan ng ina, kaagad nakapagsalita ang matanda. Isang uri ng balik-tigal po. Siguradong naunang magpakawala ang nanay mo. Sa kasamaang palad, hindi hamak na mas malakas ang nagbalik ng tigalpo sa kanya. Wika ni Tandang Tony. Napakunot ang noo ni Isay. Nagtanong kung ano ang ibig sabihin. Ayon sa matanda, ang ina ay dating marunong tumigalpo. Dahil sa nakaaway ay nagamit niya ito sa masamang paraan. May iba't ibang uri ng tigalpo, Iha. Iba rin ang orasyon na ginagamit. May tigalpo na kayang patawan ng sakit ang tao sa pamamagitan lamang ng pagtapik. Kaya tandaan mo, kapag may tumapik sa balikat mo at hindi mo kakilala, kaagad mo siyang tapikin pabalik. Titigan mo sa pagitan ng dalawang mata. Wika ni Tandang Tony. Bago pa man tuluyang gamutin si Nanay Seria, nabanggit nito na kadalasan ang tigalpo ay panandalian lamang ang epekto. Ngunit iba ang nangyari kay Nanay Seria. Sobrang lakas ng nagbitaw pabalik nito sa kanya. Dagdag pa ni Tandang Tony, may mga tigalpo namang ginagamit pampalayas ng masamang espiritu, pambakod, proteksyon, pambasag ng tigalpo na isasagawa kay Nanay Seria. Tumango naman si Isay dahil hindi pamilyar sa kanya ang sinasabi ng matanda. Maya-maya pa nagpatulong na ito na paupuin si Nanay Seria sa mahabang upuan, malapit sa bintana para doon isagawa ang panggagamot. Matapos maiposisyon ng katawan ng ina, nag-umpisa na ang manggagamot. Nagpakawala ng iba't ibang uri ng orasyon. Habang diretsyong nakatitig sa pagitan ng dalawang mata ni Nanay Seria. Napapasigaw naman ang ale dahil sa sobrang sakit. Naglabasan ang mga nana sa iba't ibang parte ng katawan. Walang humpay sa pagpatak na may kasamang itim na dugo at may napakabahong amoy. Tumagal ang ganitong sitwasyon ng halos kalahating oras hanggang sa paghahampasin ang buong katawan nito ng tuyong dahon. Maya-maya pa, himalang nakabalik sa wisyo si Nanay Seria. Pinakiusapan ang matanda na ilayo siya sa demonyo. Tumango naman si Tandang Tony. Sabay na nilawayan ang sariling hinlalaki at sa mabilisang paraan, idiniin ito sa noo ng ale. Samantalang si Nanay Seria naman, hindi na nakagalaw pa sa kinauupuan habang pumapatak ang mga nanlalamig na pawis. Matapos nun, tuluyan ang nakabalik sa dati si Nanay Seria. Labis ang pasasalamat ni Isay sa matandang manggagamot. Hindi naman ito tumagal pa at nagpaalam na nababalik sa kanyang lugar. Nang araw na yun,
Hindi naman lumabas ng tahanan si Nanay Seria, bagkus ay nagpahinga na lamang ito dahil nanghihina pa ang katawan dahil sa isinagawang gamutan. Sinamahan lang din ito ni Isay at habang pinagmamasdan ang tulog na ina, sumagi sa isipan ang dating pinagkakaabalahan ni Nanay Seria. Bukod sa pakikipagtalo sa kapitbahay, paminsan ay nauuna siyang umuwi galing sa trabaho. May mga araw na halos 10:00 na ng gabi kung makauwi ng tahanan ang ina. Tuwing tinatanong ito, palaging nagdadaylan na nagsusugal sa kabilang barangay. Isang beses, hindi sinasadyang nabanggit nito ang pangalan Tandang Elias. Unang beses pa lamang narinig ni Isay ang pangalang ito. Lahat ng mga napuntahan o kaya naman nakakasama ay pamilyar kay Isay. Maliit lang naman ang lugar kaya napaka-imposibleng hindi magkakakilala ang mga tao. Isa sa naisip ni Isay, baka si Tandang Elias ang nagturo ng tigalpo sa ina. Dahil dati pa man, hindi naman ito interesado sa mga ganitong uri ng aktibidad. Kilala ni Isay ang pinakakagalit ng ina. Ang kapitbahay na si Aling Marta. Meron itong kaalaman sa larangan ng kulam at ayon sa mga sabi-sabi, mataas ang uri ng kaalaman niya. Kaya naman, baka ito ang rason ni Nanay Seria sa pag-aaral ng tigalpo. Wala itong pakialam kung magkakaiba ang lebel ng kanilang kaalaman at patuloy na ginawa ang tigalpo. Isa rin sa naging usap-usapan noon, si Aling Marta ang dahilan ng pagkamatay ng buong pamilya nang minsang kumalaban sa kanya. Ngunit kahit anong pag-aaral sa mga naganap, nagbuntong hininga na lamang siya dahil wala namang mapapatunayan sa mga hinala. Tumayo na lamang ito at naganda ng lulutuin hapunan para mapakain ng maayos ang ina. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, habang nasa pagkainan ay kinamusta ni Isay ang karamdaman ng ina. Ayon dito, maayos naman ang pakiramdam. Labis rin ang pasasalamat sa anak. Hindi ito sumuko sa paghahanap ng makakagamot sa kanya. Dagdag pa ni Nanay Seria na halos mabaliw siya tuwing naririnig ang mga boses na bumubulong sa tenga. Malalim ang boses nito. Puro galit sa puso ang pinaparamdam sa kanya. Samantala, tuwing gabi naman ay wala talaga siya sa sarili. Iba ang kumokontrol sa kanyang katawan at hindi rin siya makatulog. Gusto sanang itanong ni Isay kung nagawa ba nitong magpataw ng tigalpo. Ngunit hindi niya na ginawa pa dahil baka muling maisipan ng ina na muli itong gawin sa kung sino mang nakaaway. Naging maayos naman ang gabi ng dalawa. Sa katunayan, tila bumalik na sa dating pag-uugali si Nanay Seria kung saan hindi ito palaging galit. Nang sumunod na araw, maagang pumunta ng trabaho si Isay. Sa puntong ito ay labis ang tuwa sa puso ng dalaga. Matapos ang ilang buwan, muli na siyang napaghainan ng ina. Hindi na rin nag-aabala na asikasuhin si Nanay Seria bago pa man umalis ng tahanan. Kaya naman kahit nang makarating sa trabaho, hindi maiwasang maikwento sa amo na magaling na ang ina. Maghapong ganado sa pagtatrabaho si Isay. Kaagad namang umuwi at bumili sa palengke ng ulam panghapunan. Samantala pagkarating sa tahanan, hindi naabutan ng ina. Inisip na lamang ng anak na baka nakipag-usap ito sa mga kapitbahay. Kaya siya na ang nagsaing at matyagang nag-antay sa pag-uwi nito. 3 oras pa ang lumipas. 8:00 na ng gabi. Hindi pa rin talaga nakakauwi si Nanay Seria. Sa pag-aalala ni Isay, nagpa siya itong lumabas ng tahanan para hanapin ang ina. Maya-maya pa, papalabas pa lang ng bakod ng bakuran,
Nagulat na lamang ang dalaga dahil biglang dumating ang ina. Tuwang-tuwa ito, kaya napawi ang pag-aalala ni Isay. Nang tanungin kung saan nanggaling, sumagot ito na dumalo sa salo-salo dahil kaarawan ng kapitbahay. Tumango na lamang si Isay at hindi na nagtanong pa. Maayos at naging masaya naman ang gabi ng mag-ina, hanggang sa sabay silang natulog. Ilang araw pa ang lumipas. Nagpatuloy ang ganitong gawain ni Nanay Serya. Palagi pa rin itong umuwi ng tahanan sa alanganing oras. Hindi na naiwasan ni Isay na magalit. Ilang beses niyang sinabihan ng ina na iwasan na magkaroon ng kagalit. Ngunit tinatawanan lamang siya. Kaya naman hindi na rin maiwasan ni Isay na mag-isip na baka may kung ano uli itong binabalak. Hindi na nagsayang pa ng oras si Isay. Minabuting hanapin ang matandang nabanggit na si Tandang Elias. Hindi na ito nawala sa isipan ni Isay. Baka siya ang rason sa palaging pag-alis ni Nanay Serya. Isang araw matapos ang trabaho, pumunta si Isay sa kabilang baryo. Medyo malayo man ang pupuntahan. Hindi naman siya masyadong nag-aalala dahil kasama ng dalaga ang isa sa mga katrabaho na uuwi sa lugar. Nang matanong naman ni Isay kung kilala niya ang matandang si Elias, ang sagot nito ay hindi. Ipagtatanong na lang nila sa kabarangay. Pagkarating sa lugar, medyo madilim na kaya pinatuloy muna ito ng kasama sa tahanan at sumabay na rin si Isay sa pagkain. Matapos makapaghapunan, nagpaalam na ito na magtatanong-tanong sa labas. Desidido siyang malaman kung may kinalaman ang matanda sa ginagawa ng ina. Sa pagtatanong, may mga mabubuting tao na sinamahan siya mismo sa tahanan ni Tandang Elias. Samantala, paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito sa labas ng bahay ngunit walang sumasagot. Kaya naman minabuti nitong pumunta malapit sa pintuan dahil baka hindi talaga abot ang boses doon sa loob. Nang magawi sa may bintana, gano'n na lamang ang pagkabog ng dibdib ni Isay nang masilayan ang likod ng ina. Sigurado siyang damit at katawan ito ni Nanay Serya, kaya gumitna siya sa bintana para tuluyang makita ang kabuuan ng loob. Doon niya nakita na totoo nga ang lahat ng hinala. Maliit lang naman ang loob ng tahanan ng matanda, kaya madaling nakita ni Isay ang kabuuan. Nakaupo sa sahig si Nanay Serya, kaharap ang napakatandang lalaki. Puti ang buhok, may balbas na napakahaba, malumanay kung magsalita. Sa harapan ng dalawa ay may platong itinapat sa kandila. Pinapaikot na tila may kung anong binubuong larawan. Dahil sa nakita, nanatiling tahimik si Isay dahil kahit papano, nakaramdam siya ng takot. Matagumpay nating naibalik ang parusa. Ilang araw lang, makikita mo, Serya, kung paano gumalaw ang isang dyablo. Wika ng matanda. Dito ay nakaramdam ng pagkabahala si Isay dahil sa nabanggit na salitang dyablo. Sa isip niya, walang may mabuting puso na matutuwa sa salitang iyon. Samantala, matapos nun, pinahira naman ng langis ang buong plato at inilagay sa kahon. Dinala ito ng matanda papasok ng kwarto. Hindi na alam ni Isay kung ano pa ang mga susunod na nangyayari. Habang si Nanay Serya naman, nanatili lamang sa harapan ng kandila habang nakangiti, na tila tuwang-tuwa sa ginagawa. Sa puntong iyon, dahan-dahan nang bumalik pawi ng tahanan si Isay. Sa isip niya, doon na lamang kakausapin ng ina. Nag-antay ito ng ilang oras at kagaya noon. Halos 10:00 ng gabi nang makauwi ang ina. Kinompronta siya ni Isay. Tinanong ang patungkol sa Tigalpo. Hindi naman tumugon ang ina.
Kahit anong pilit, hindi ito sumasagot sa kanya. Nanahimik na lamang si Isay dahil alam niya ang ugali nito. Buong magdamag siyang hindi nakatulog ng maayos. Hindi na siya pumasok kinabukasan. Pumunta na lang ng maaga sa trabaho upang sabihin na liliban siya ng araw na yun. Matapos makapagpaalam, dumiretso ito sa tahanan ni Tandang Elias. Kaso nga lang sarado ang bahay nito at para bang walang nakatira. Paulit-ulit sa pagkatok si Isay hanggang sa may isang lalaki na lumapit sa kanya. Umalis ka na dyan, Iya. Wala kang mapapala. Tuwing umaga, tulog yan si Tandang Elias. Magdamag yang nagpapalaganap ng kasamaan sa bayan. Kaya kung ako sa'yo, lubayan mo ang teritoryo niya dahil hindi mo gugustuhin magalit ang demonyo. Wika ng isang lalaki. Dahil dito napaatras si Isay at nagpasalamat. Hindi na rin nagpumilit pa. Umuwi na lamang ng tahanan. Lumipas ang ilang oras ng paglalakad. Nang magawi sa tahanan, napakunot na lamang ang noo dahil sa nagkukumpulang mga tao sa bakod. Dali-daling naglakad si Isay. Naabutan si Aling Marta na hubot-hubad at tila baliw na. Hindi naman nagwawala o kung ano paman. Ngunit panay ang pagkanta habang nakatitig kay Nanay Seria na nakaupo sa pintuan. Nang subukang lapitan ng mga kamag-anak para bihisan ito, nagalit pa ang Ali. Biglang nagwala, kaya hindi na pinilit pa. Nagulat si Isay dahil magmula ng araw na yun, mawawala na ang katahimikan sa tahanan. Wala na talaga sa tamang pag-iisip si Aling Marta at hindi na ito umaalis. Madalas itong nasa bakuran at may kung anong ginagawa. Paminsan naman, pumapasok sa tahanan, binabasag kung anong makita. Dahil sa perwisyong dulot nito, tumulong na ang barangay na paalisin si Aling Marta. Ngunit maging ang matitikas na lalaki, hindi ito mapaalis dahil malakas ang katawan. Ayon sa mga tanod, may kung anong bagay sa katawan ni Aling Marta na tila simbigat ng bato. Kaya naman, dahil napakaingay sa tahanan at sa palaging pagsigaw ng matanda, nahirapan nang makatulog si Isay tuwing gabi. Tila sinasapian ng kung anong nilalang. Bagyang nag-iiba ang boses nito. Paulit-ulit namang bumabalik sa isipan ni Isay ang narinig kay Tandang Elias patungkol sa parusa. Sa pagninilay, baka ito ang rason sa kalagayan ng Ali. Samantalang si Nanay Seria naman, natutuwa pa sa baliw na nakikita sa tahanan. Hindi rin niya iniinda ang ingay. Lumipas pa ang 2 linggo. Muling bumalik ang mga nana ni Nanay Seria sa iba't ibang parte ng katawan. Tinulungan naman ng anak na gamutin gamit ang mga herbal na gamot. Ngunit hindi humilom ang sugat ni Nanay Seria. Dahil dito, muling nagpasya si Isay na dalhin sa albularyo sa kabilang baryo. Bigla na lamang ng lumo dahil ng mismong araw na yon. Nahilo ang ina. Kasabay ng pagbagsak sa lupa, bumulwak ang napakaraming nana palabas ng katawan. Nang hawakan ni Isay ang ina pati na rin ang pulso, naramdaman niyang patay na ito. Nagawa niyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay, ngunit talagang patay na si Nanay Seria. Halos lahat naman nasusuka sa alingasaw na nagmumula sa katawan nito. Lalo na nang makita ang likuran ng Ali na may malaking sugat na punong-puno ng nana. May mga nakapagsabing kulam ito, ngunit hindi na pinansin ni Isay. Halos 1 araw lang ang naging burol dahil hindi talaga nawawala ang napakasangsang na amoy.
Magmula ng mailibing si Nanay Seria, nakakapagtaka man, biglang bumalik sa dati si Aling Marta. Maayos na ito na tila walang nangyari. Paminsan tinititigan ito ni Isay. Napapaisip na lamang sa mga naganap. Dahil sa pagkawala ng ina, mag-isa na lang naninirahan si Isay sa tahanan. Hindi na rin inusisa pa kung totoo bang nakulam ang ina o kung sino man ang may gawa. Nagdasal na lamang siya dahil hindi niya maintindihan ang nangyari. Hanggang sa ngayon, sa tuwing nakakarinig ng mga kababalagan, naaalala niya ang sitwasyon ng ina. Pati na rin ang nangyari kay Aling Marta nang minsan silang nagbatuhan ng tigalpo at orasyon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Romy. Taong 1998, Mindanao. Kasapi ng sales force si Romy. Ang trabaho nila ay mag-alok ng mga produktong pangkalusugan sa mga kabayan. Isang araw habang nag-e-imbentaryo si Romy. O pre, saan ka ba galing? Kanina ka pa hinahanap ni Sir Oliver eh. Nakatatlong balik na yata dito. Mukhang importante. Wika ni Rodel, kaibigan ni Romy. Teka lang, oras pa lang ng tanghalian ah. Natural kumain muna ako sa karinderya ni Aling Cora. Bakit ba ako hinahanap? Ito talagang si Boss Oliver. Parang ayaw man lang akong makakain o makapagpahinga kahit papano. Tugon ni Romy. Paminsan, kahit sa oras ng pahinga ay marami pa rin itong inuutos sa kanya. Aba malay ko, wala namang sinabi. Medyo parang nagmamadali lang. Ang mabuti pa, puntahan mo na lang sa opisina niya. Tugon ni Rodel. Kagad pinuntahan ni Romy ang opisina ni Oliver. Nakita niya itong nag-aayos ng ilang papeles. Magandang umaga sir. Hinahanap niyo daw po ako? Tanong ni Romy. O ikaw pala Romy, maupo ka muna. Alam ko yung kasipagan at dedikasyon mo sa trabaho eh. Sa katunayan, nagpapasalamat kami sa serbisyo mo. Malapit nang buksan yung pinakabagong branch natin. Isa ka sa mga naisip kong humawak dun eh. Wika ni Oliver. Ganun po ba? Maraming salamat po sir. Sa 5 taon ko po sa kumpanya, pangarap ko din na balang araw tumaas yung posisyon ko. Tapos maibahagi ko yung kaalaman sa mga katrabaho ko. Hindi ko po kayo bibiguin. Tugon ni Romy. Alam ko naman yan Romy, pero alam mo ba bukod sa akin, may iba pang magpapasya tungkol sa bagay na yan eh. Kaya ito ang magiging hamon sa'yo. Wika ni Oliver. May kumatok sa opisina. Isang babae ang pumasok. O Sylvia, mabuti naman umabot ka, halika. Si Sylvia nga pala, empleyadong katunggali mo Romy pagdating sa lahat ng aspeto ng trabaho. Siguro naman Romy, kilala mo si Sylvia, di ba? Isa siya sa pinagpipilian ng kumpanya para sa posisyon ng manager doon sa bagong branch. Ngayon bago ang opisyal na pagbubukas, may gaganapin tayong kampanya sa mga bahay-bahay. Gusto nating ipaalam sa mga residente yung pagbubukas ng bagong opisina natin. Kung kaninong grupo ang may pinakamataas na benta pagkatapos ng buwang to, sa kanya ibibigay yung posisyon. Nakadepende sa inyo kung tatanggapin niyo yung hamon o hindi. Ang sa akin lang, bihira yung ganitong oportunidad. Ano sa palagay niyo? Tanong ni Oliver. Wala pong problema sa akin. Tinatanggap ko po. Tugon ni Romy. Mukhang kailangan mong magdoble sipag, Romy ah. Mahihirapan ka sa grupo ko. O paano? Galingan mo ha? Wika ni Sylvia.
sabay abot ng kamay sa katunggali. Tinitigan ito ni Romy na may halong inis sa muka. Pinipigilan ang galit at nakasarado ang kamao. Imbis na kamayan ng babae, nagpaalam ito na aalis na. Hindi na lumingon at naglakad palabas ng opisina. Matapos ng kaganapan, sinabihan niya ang dalawa sa tauhan upang pumanig sa kanyang grupo. Si Sylvia din ang nagkakalat na isa sa mga katrabaho ang karelasyon ni Romy na mariin namang itinanggi ng binata. Walang karelasyon si Romy, wala rin siyang asawa, at higit sa lahat, wala na siyang mga magulang. Lumaki siya sa bahay ampunan at ni isang kamag-anak ay wala rin siyang kakilala. O pare, hindi mapintay mukha mo ah. Anong nangyari? Tanong ni Rodel. Paanong hindi masisira yung araw ko? Kaagaw ko sa pagtaas ng posisyon si Sylvia eh. Maganda ka. May sasabihin tayo sa bawat tahanan sa darating na Lunes. Nakadepende dito kung makukuha natin yung posisyon ng manager sa bagong branch. Wika ni Romy. Lumipas ang buong linggo at sumapit ang Lunes. Sakay ng service ng kumpanya. Hinatid sila sa bayan kung saan nakadestino. Nang makarating ay kaagad nang ibinahagi ni Romy ang mga lugar na susuyurin. Unang pinili ni Romy ang pinakadulong bahagi ng bayan. Naisip niya na kung sakaling mapili ng grupo ni Sylvia ang unang barangay, mas mahihirapan silang makarami ng benta. Gusto niyang mauna sa mga malalaking barangay sa dulo ng bayan. Pare, alam mo na, dating gawi. Akong bahala sa pakikipag-usap. Ikaw naman ang bahala sa mga paninda natin. Basta, ipakita mo na naawa ka sa akin. Wika ni Romy. Upang makabenta, naghahanda siya ng mga kwentong gagamitin sa mga mamimili. Ayon sa kanya, buntis ang asawa at nasa ospital ang magulang. Paminsan naman, nasa bingit ng kamatayan ang lolo. Sa madaling sabi ay gumagawa siya ng kwento para maawa o makumbinsi ang mga pinupunteryang mamimili. Maayos na naisagawa nila Romy ang pagbebenta sa unang araw. Nang sumunod ay ganun uli. Walang palya ang estilo ni Romy. Naghakot ito ng benta para sa grupo. Mabilis na lumipas ang oras. Sumapit na ang huling araw ng kumpanya. Hindi nagkakalayo ang puntos ng dalawang kuponan. Pare, kailangan natin bilisan ha. Nasa parehong lugar tayo nila Sylvia eh. Alam mo na, baka maunahan tayo eh. Wika ni Rodel. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Siguradong malalabanan natin yung kayabangan ng babaeng yun. Tao po, magandang araw po. Wika ni Romy. Binati nito ang buntis na babae habang nagsasampay sa labas ng bahay. Lumapit ito sa bakuran ng tahanan. Nagtanong kung ano ang kailangan ng dalawa. Magandang araw sa inyo. Anong may paglilingkod ko? Tanong ng ale. Kumusta ho? Ako nga pala si Romy at ito naman si Rodel. Bale mula po kami sa bayan. Maswerte po ang barangay nyo na napili na pagbenta ng produkto namin. Magbubukas po yung kumpanya namin dito ng bagong branch. At kayo po yung unang makakasubok ng napakaganda naming produkto para sa kalusugan. Kagaya na lang po nitong gamot na mainam sa pagbubuntis. Alam nyo po, itong personal kong paborito eh. Bago ko po ito nalaman, hirap kaming mag-asawa na magkaanak eh. Nung pinalad naman ng misis ko na magbuntis, nakuna naman siya. Pero alam nyo, nung umpisa niyang inumin itong gamot, milagrong nagbuntis uli yung asawa ko. Masaya po kami mag-asawa. Ikapitong buwan na po niya ngayon. Wika ni Romy. Abay, ang swerte mo naman, Ginoo.
Halos magkapareho lang kami ng buwan. Wika ng Ale. Kaya nga ho nagsisipag ako lalo na para sa paparating kong panganay na anak. Alam niyo po, napakainam nito lalo pat gusto natin na maging malusog ang ipapanganak na sanggol. Hindi nagtagal matapos ang usapan. Napapayag nila ang Ale at kumuha ito ng kanilang produkto. Paulit-ulit itong ginawa ni Romy sa bawat bahay na mapupuntahan. Lahat ng mahinto ang bahay ay nabibentahan hanggang sa mapadpad sila sa tapat ng isang malaking tahanan. Ane pare ang laki ng bahay na to. Mukhang mayaman yung nakatira. Sa tingin mo, mabibentahan mo kaya yung mga tao dyan? Tanong ni Rodel. Nakailang ulit sila sa pagtawag sa nakatira. Ngunit wala ni isang lumalabas o tumutugon sa kanila. Ang malas naman Mukhang wala pang tao. Sige na, dumiretso na lang tayo sa susunod na bahay. Wika ni Romy. Hanggang sa biglang bumukas ang pintuan, may lumabas na isang matandang babae. Kagad itong nilapitan ni Romy. Hindi na nag-aksaya pa ng oras at pinaliwanag kung bakit sila naroon. Magandang araw din sa inyo mga iho. Ang pangalan ko ay Aling Pasita. Maraming salamat kung ganon. Mukhang mainam yung inaalok nyo. Makakatulong yan sa mister ko na hindi na makalakad dahil sa rayuma. Sigurado ka bang makakatulong yan doon? Tanong ni Aling Pasita. Imbis na maawa si Romy, nakita niya ito bilang gintong oportunidad upang makabenta. Inisip niya ang sasabihin. Sa pagkakataong ito ay muli siyang nagkwento tungkol sa kathang-isip na lolo. Nakakalungkot naman pong malaman na hindi na nakakapaglakad yung asawa niyo. Kaya po nagkaroon kami ng ganitong pag-iikot sa probinsya upang makatulong sa mga karamdamang kagaya ng nararanasan ng asawa niyo. Alam niyo ho, naalala ko sa kanya si Lolo nung nakaraang taon. Sobrang hirap siyang kumilos dahil sa rayuma. Kahit nga pagpunta sa banyo, hirap siya Mabuti na lang po, sinubukan niya itong produkto namin. Lumipas yung 4 na buwan ng pag-inom. Bumalik yung sigla. Nung nagdaang gabi nga lang galing na naman sa sayawan kasama ang mga kumpare niya. Sigurado po ako makakatulong din ito sa asawa niyo. Kagaya po na nangyari sa lolo ko. Tugon ni Romy. Nakita nila ang ngiti ng matanda. Nagkatinginan ang dalawa at tila ramdam nilang tagumpay ang ginawa ni Romy. Abay, maganda pala yan Ang mabuti pa, tumuloy muna kaya. Gusto kong ipaliwanag nyo ito sa asawa ko. Ay siguradong matutuwa yun. Dito na rin kayo magmeryenda. Halika kayo, tuloy kayo mga iho. Wika ni Aling Pasita. Walang pagdadalawang isip na pumasok ang dalawa sa malawak na bakuran. Nagpatuloy sila sa pinto. At dito ay tumambad ang malawak na sala ng mansyon. Nakita nila ang napakaraming antigong kagamitan. Hindi sila nagkamali. Mayaman nga ang nakatira doon. Grabe Ang laki saka ang ganda ng bahay niyo, Aling Pasita. Kailan ho ba ng asawa niyo yung nakatira dito? Tanong ni Rodel. Oo nga po Napakaganda. Mas lalo pa siguro tong gaganda kung malaya na pong makakapaglibot yung asawa niyo. Siguradong magugustuhan niya yung produkto namin. Nga po pala, nasaan po yung mister niyo? Tanong ni Romy. Nagulat ang dalawa dahil mula sa likuran. Nakarinig sila ng boses. Magandang hapon sa inyo mga Ginoo. Maraming salamat sa pagpunta sa bahay Maupo kayo. Huwag kayong mahiya. Wika ni Mang Dato. Isang payat na matanda ang nakaupo sa wheelchair. Purong puti ang buhok.
Halata na mahina na ang katawan. Mga iho, eto pala ang asawa ko. Tawagin nyo na lang siyang Mang Dato. Uunahan ko na kayo ha. Matanong ang asawa ko. Baka magtagal ang usapan ninyo. Mabuti pa. Pupunta muna ako sa kusina. Ipaghahanda ko muna kayo ng makakain at maiinom. Wika ni Aling Pasita. Inumpisa na ni Romy ang pakikipag-usap. Kagaya ng sinabi kay Aling Pasita, ganun din ang pagpapaliwanag niya sa matandang lalaki. Muli niyang ikwenento ang tungkol sa lolo. Sa palagay ng dalawa ay tagumpay sila sa planong pagbebenta. Maya-maya pa, lumabas na mula sa kusina si Aling Pasita. Dala ang malalaking lalagyan ng adobo at dinuguan. Mas mabuti siguro kumain na muna kayo habang mainit pa ang ulam. Mamaya na yung benta ninyo. Wika ni Aling Pasita. Tama si Pasita, kumain muna kayo. Huwag yun ang alalahanin yung tinda nyo. Sa tingin ko naman, wala na kayong bitbit pag uwi nyo. Wika ni Mang Dato. Biglang nagkatinginan ang magkaibigan. Oo, tama ang iniisip nyo. Bibilhin ko ang lahat ng paninda nyo. Kaya nga magsaya kayo. Magpakabusog na muna. Wika ni Mang Dato. Maraming salamat ho ah. Mabuti naman at nagustuhan niyo yung produkto namin. Paano ho yan? Hindi na po kami mahihiya ah. At baka maubos namin to, sobrang sarap. Tugon ni Romy. Ganun na nga ang ginawa nila. Nilantaka ng magkaibigan ang mga nakahain sa lamesa. Grabe, ang sarap. Nabusog talaga ako ah. Pasensya na ho kayo ah. Naubos yata namin yung ulam. Wika ni Rodel. Ay, huwag kayong mag-alala. Para sa inyo talaga yan. At isa pa, marami pa namang maluluto sa kusina doon sa likod namin. Tugon ni Aling Pasita. Bahagya itong ngumiti. O pagtapos niyan ha, magkape muna kayo sa sala, magpahinga kayo. Ihanda lang namin yung perang ibabayad sa inyo. Wika ni Mang Dato. Habang naghihintay ay nag-uusap naman ang magkaibigan. Grabe pare, jackpot tayo dito. Nabusog na nga tayo, pinakyaw pa ng matanda ang mga paninda natin. Siguradong magugulat sa atin yung iba kapag nalaman nilang naubos natin lahat. Wika ni Rodel. Ikaw lang wala kang bilib sa akin. Ewan ko lang kung mahabol pa tayo nila Sylvia. Pusta ko, magkukumahog yung mga yun para makahanap ng pagbebentahan. Tugon ni Romy. Maya-maya pa ay bigla itong nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Pare, mukhang matatagalan pa yung dalawa. Mabuti pa, iihi lang ako sa labas ha. Dito ka lang kung sakaling bumalik na sila. Wika ni Romy. Naglakad ito sa bakuran. Ngunit naisip niya na nakakahiya sa matanda kapag nakita siyang umiihi sa harapan ng tahanan. Kaya naman pumunta siya sa likuran. Umihi ito sa kumpol ng puno ng saging hanggang sa may naamoy na kakaiba. Ang bango ah. Mukhang hindi pa tapos magluto si Aling Pasita. Masilip nga. Baka makahingi pa kami ng mababaong ulam. Wika ni Romy sa sarili. Marahang lumapit si Romy sa pintuan ng kusina na nasa likuran ng bahay. Laking gulat niya nang makita ang nasa lamesa. Teka, parang tao yung nasa lamesa. Akala ko ba, dalawa lang silang nandito? Wika ni Romy. Sa pag-aakalang tulog lang ang tao, nilapitan niya ito. Walang saplot ang babae.
Sandali lang. Sylvia? Anong ginagawa nito dito? Uy, Sylvia, bakit ka nandito? Hindi sumasagot si Sylvia. Hindi na ito humihinga. Saka pa lamang niya napansin na putol na ang kaliwang braso nito. Maya-maya pa, nakarinig siya ng mga yabag papalapit sa kusina. Kagad siyang naghanap ng mapagtataguan. Napunta sa likod ng malaking tapayan. Doon ay tahimik niyang inantay kung sino man ang paparating. Ito si Mang Dato, tuwid itong naglalakad. Kinakausap nito ang walang buhay na katawan ni Sylvia. Iha, mabuti na lang ikaw yung nauna. May pagkain yung dalawa mong katrabaho. Halos masuka si Romy sa narinig. Maluwa-luwa niyang pinagmasdan ang matanda habang pinipiraso ang katawan ni Sylvia. Ilang sandali pa ay nahilo siya at inantok. Bumigat ng sobra ang talukap ng mga mata. Sa puntong iyon, napagtanto niya na maaaring may inihalo sa kinain at ininom. Alam niya na nasa peligro na ang buhay nila ni Rodel. Hanggang sa may nakita siyang matalim na bagay. Hindi naglaon. Natapos na ang matanda at umalis sa kusina. Doon pa lamang nakahinga ng maluwag si Romy. Sinaktan niya ang katawan upang hindi makatulog. Mabilis siyang pumunta sa harapan ng tahanan. Kita niya mula sa bintana na halos patulog na din si Rodel. Naroon ang mag-asawa sa hagdan at marahang lumalapit sa kaibigan. Hindi ko pwede. Hindi ko pwedeng iwan si Rodel. Bahala na. Kayo na pong bahala sa akin, Ama. Wika ni Rodel. Kung anong bagay na makita niya ay dinampot. Walang pagdadalawang isip na ibinato sa mag-asawa. Hinila niya si Rodel. Pasuray-suray silang tumakas palabas ng bakuran. Ilang ulit niyang sinubukan na gisingin ang kaibigan. Pero tila lasing ito at hindi naiintindihan ang mga sinasabi niya. Nang muli siyang sumilip sa likuran, hindi sila sinundan ng dalawang matanda. Magtatakip silim na. Buong sikap na inalalayan ni Romy ang kaibigan. Nang makarating sa waiting shed, dito pa lamang natauhan si Rodel. Pre, asan tayo? Asan yung dalawang matanda? Ang huling naaalala ko, lumalapit sila sa akin eh. Tapos parang purong itim yung mata nila. Wika ni Rodel. Naniniwala ako sa'yo pare. Aswang yung dalawang matanda. Si Sylvia nasa likod ng bahay nila. Pinatay pare at saka... Hindi na naituloy ni Romy ang sasabihin. Bigla na lamang itong nasuka. Gusto niya sanang sabihin sa kaibigan. Karne ni Sylvia ang kinain nila. Ngunit nagpa siya ito na wag na lang sabihin kay Rodel. Bago sila tuluyang bumalik sa paglalakad, nakarinig sila ng malakas na kaluskos. Pare, aswang yan, di ba? Aswang yung naririnig natin. Pre, pag sinabi kong dapa, dumapa ka ha? Wika ni Rodel. Kasabay ng malakas na pagaspas, sabay silang dumapa. Nakarinig sila ng malakas sa pag-angil. Nataranta ang magkaibigan sa sobrang takot. Maswerte sila dahil may rumorondang tanod sa lugar. Nakita nila ang magkaibigan na tumatakbo at kagad nilang nilapitan. Tulungan niyo kami. Hinahabol po kami ng aswang. Wika ni Romy. Inalalayan sila papunta sa bayan. Hindi naniwala ang mga tanod sa kwento nila. Napag-alaman nilang hindi lang sila ang nagsumbong tungkol sa aswang. Marami na ang napapabalita. Kaso nga lang, ayon sa mga tanod, ni isa ay walang nakapagpatunay sa mga sinasabi nito. Sinubukan nilang isumbong ang tungkol sa mansyon.
Ngunit pagkarating nila sa lugar, wala na silang naabutan. Ayon pa sa mga tanod, matagal nang walang nakatira doon sa lugar. Kaya naman matapos ng kaganapang iyon, umalis na sa trabaho si Romy. Para sa kanya, labis ang naging karanasan. Isinumpa sa sarili na hindi na muling mangloloko upang makapagbenta. Habang si Rodel naman, nanatili lang sa trabaho. Isang araw, nabalitaan niya na umuwi pala si Sylvia sa kanilang tahanan. Kinabukasan matapos maganap ang insidente. Kaso nga lang nang bumalik ito sa tahanan, parang hindi na si Sylvia ang dumating. Hindi na makausap ng maayos. Napaisip si Romy kung totoo ba ang lahat ng naranasan o sadyang dala lang ito ng malawak na imahinasyon. Kaso nga lang ilang araw ang lumipas. Bumagsak ang katawan ni Sylvia. Namatay ito sa hindi malamang dahilan. Batay na din sa lahat ng karanasan, kumonsulta na si Romy sa albularyo. Ayon sa kwento nito, hindi na si Sylvia ang bumalik sa tahanan. Ito ang ginagawa ng mga aswang upang malinlang ang mga tao. Marahil puno na lang ito ng saging. Ginamitan ng sabulag upang hindi na hanapin pa ng pamilya. Isang bagay lang ang natutunan ni Romy sa mga naganap. Hindi magandang gawain ang pagsisinungaling at manglamang sa kapwa dahil siguradong babalik ito sa atin. Kaya naman sa ikalawang buhay na ipinagkalob sa kanya, nangako itong magtatrabaho ng patas at kailanman ay hindi mang aagrabyado ng kapwa. Ayon din sa kanya, huwag na nating intayin pa na bigyan tayo ng hindi malilimutang karanasan bago tayo magbago sa mga maling gawain. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. At sana naging malinaw ang pinaka-mensahe ng ating kwento. Kung masama ang ginagawa natin, siguradong babalik ito sa atin. Muli maraming salamat sa pakikinig. Abangan ang mga susunod na kwento. Paalam. Nang dahil sa pangloloko, nakain nila ang katawan ng katrabaho.